Dumating na yung in-order namin na shelf para kay Kitty. Actually, throwback na to dahil nga back to school season na, parang gusto ko lang din balikan kung paano namin sinimulan si Kitty mag-school sa bahay. Wala pa nga palang face-to-face nung time na to, kaya nag-decide kami na Montessori at home muna kami. So yung una namin ginawa is sinet up namin itong shelf niya. Ang Montessori kasi is child-led learning. Ang main task ng parents is to prepare the environment. So itong shelf na to, open lang to, tapos per slot maglalagay tayo ng isang activity or toy. Tapos bahala na nun si Kitty mamili or maglaro. Super nice nga pala ng shelf na to, ayun nga lamang napakaraming tinutornilyo. Anyway, isa sa mga misconception ng Montessori is magastos daw siya. Pero actually, hindi naman din talaga kayo required na bumili ng mga shelf, for example, sa books ha. Kahit maglagay lang kayo ng books sa basket, tapos meron lang mat na pwedeng upuan yung mga kids and pillows, reading area na yon. Sa mga activities naman, marami ring magagawa na hindi mo na kailangan bumili. So for example, itong nesting balls and color sorting balls, kinrochet ko lang yan. Natutunan ko rin pala dito na kapag maraming mga ganito na loose piece, kailangan meron siyang tray para alam nung bata na group sila. Which makes sense, para nga naman mas organized at saka alam nila yung sense ng order ng mga bagay-bagay dito sa kwarto nila. Yung next na inassemble namin is yung learning tower. Actually, kung mapapanood nyo yung mga vlogs namin, makikita nyo na ito yung tinutungtungan ni Kitty kapag nag-unbox kami ng mga toys or kapag nagbe-bake kami. Before kasi, chair lang talaga yung pinapatungan niya. Mas safe din talaga kapag ganito. Tapos, natatransform pa siya into table and chair. Amazing! Pero basically, ang concept lang naman ng Montessori at home is i-prepare nyo yung environment na magiging functional and accessible para sa mga toddlers kasi yun yung magtuturo sa kanila ng independence and order. Alam mo, Daddy, kahapon, nakaka-proud si Kitty. Niligpit niya yung mga toys niya. Hindi ko siya sinabihan. Oh, wow! Yung buhok ko nalaglag. Talaga? Uy, bros! Ang hirap pala mag-skit, guys! Kinukwento ko kay Daddy Chan na sobrang happy ako kasi nga kusa siyang nagligpit ng mga toys na hindi ko siya sinabihan. Binalik niya ng kusa sa shelf. Tapos, nung na-overhear niya yung conversation, parang nakita ko, nag-light up talaga yung face niya. Na parang na-proud siya sa self niya. So, ayun, na-discover ko na hindi lang, kasi before, ang ginagawa namin, directly namin sinasabi sa kanya na thank you for cleaning up. Kumbaga, yun yung nagbibigay ng isa sa mga motivation sa kanya na, okay, so tama pala mag-clean up. Kaya, gagawin niya ulit next time. Parang, instead of just saying good job, ini-specify namin saan kami happy sa ginawa niya. Kaya, thank you for cleaning up. Effective din pala yung ipapa-overhear mo rin sa kanya. Hindi naman kailangan na big achievements, kahit yung mga simple task lang na tulad nun, cleaning up or eating vegetables. Kunyari, Daddy, alam mo ba kanina kumain si Kitty ng carrots, tapos pag narinig niya na parang happy ka and proud, syempre mas mamomotivate siya to do it again. So, ayun lang, share ko lang sa inyo.